Sa isang relasyon, ang pagiging huwarang kapareha ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto. Hindi rin ito tungkol sa palaging pagsunod o pag-aalay ng lahat ng sarili. Mas malalim kaysa roon, ang pagiging kaaya-ayang kapareha ay nakaugat sa kakayahang umunawa, rumspito, at magmahal sa paraang akma sa pangangailangan ng isa't isa, babae man o lalaki. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag at pagtanggap ng pagmamahal. May mga lalaki na mas tahimik magpahayag ng damdamin ngunit ipinapakita ito sa gawa, habang may mga babae namang mas lantad sa emosyon at salita. Gayun din, may mga babae na mas praktikal at may mga lalaking mas sensitibo kaysa sa inaasahan ng lipunan. Sa ganitong pagkakaiba, mahalagang matutong kilalanin ang tao bilang individual, hindi lamang batay sa kasarian. Ang pagiging maaasahan ay isa sa mga pangunahing katangian ng isang kaparehang hinahangaan. Kapag ang salita ay tumutugma sa gawa, nabubuo ang tiwala. Para sa parehong lalaki at babae, ang pakiramdam na may masasandalan ay nagbibigay ng seguridad. Ang pagiging consistent sa kilos at desisyon ay nagpaparamdam na ang relasyon ay ligtas at matatag. Ang emosyonal na pag-unawa ay mahalagang bahagi ng pagiging mabuting kapareha. Hindi lahat ng damdamin ay kailangang ayusin, minsan, sapat na ang makinig at umunawa. Kapag ang emosyon ng kapareha ay tinatanggap ng walang panghuhusga, nagiging mas bukas ang komunikasyon. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay nagpapalalim ng koneksyon, anuman ang kasarian. Ang respeto ay pundasyon ng isang malusog na relasyon. Ang paggalang sa opinyon, hangganan, at desisyon ng kapareha ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Para sa babae, ang pakiramdam na pinapakinggan at pinahahalagahan ang boses ay nagbibigay ng lakas ng loob. Para sa lalaki, ang pakiramdam na hindi minamaliit ang kakayahan at pagsisikap ay nagbibigay ng dignidad. Sa relasyong may respeto, parehong panig ay lumalago. Ang simpleng pagpapakita ng pagpapahalaga ay may malaking epekto. Ang pagkilala sa mga maliliit na bagay, mga pagsisikap na madalas hindi napapansin, ay nagpaparamdam na ang ginagawa ay may saysay. Ang ganitong uri ng atensyon ay nagpapalakas ng loob at nagdudulot ng kasiyahan sa relasyon. Ang pagbibigay ng oras ay isa ring mahalagang aspeto ng pagiging ideal na kapareha. Hindi nasusukat ang oras sa haba nito, kundi sa kalidad. Ang sandaling magkasama ng may buong presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng prioridad. Sa mundo ng maraming distraction, ang oras na ibinibigay ng tapat ay nagiging mahalagang regalo. Ang kakayahang makipag-usap ng maayos ay nagpapadali sa pagharap sa hindi pagkakaunawaan. Kapag ang mga problema ay napag-uusapan sa tamang paraan, hindi ito lumalaki. Ang pagpili ng mahinahong tono at malinaw na salita ay nakatutulong upang maiwasan ang hidwaan. Sa ganitong komunikasyon, parehong lalaki at babae ay nakakaramdam na ligtas magpahayag ng saloobin. Ang pagiging handang magbago at matuto ay tanda ng maturity sa relasyon. Walang relasyon ang perpekto, at may mga pagkakamaling hindi maiiwasan. Ngunit ang kahandaang kilalanin ang pagkukulang at magsikap na magbago ay nagpapakita ng tunay na malasakit. Ang ganitong ugali ay nagbibigay ng pag-asa na ang relasyon ay patuloy na lalago. Ang emosyonal na suporta ay mahalaga sa parehong kasarian. Ang pagiging nariyan sa oras ng pagod, pangamba, o kabiguan ay nagpapakita ng tunay na koneksyon. Kapag ang tagumpay at pagkatalo ay parehong pinagdadaanan ng magkasama, nagiging mas malalim ang ugnayan. Ang pagbibigay ng espasyo ay hindi kabawasan sa pagmamahal. Sa halip, ito ay pagpapakita ng tiwala. Ang paggalang sa personal na oras, interes, at pangarap ng kapareha ay nagpapahintulot sa bawat isa na manatiling buo bilang individual. Sa relasyong may ganitong balanse, ang pagsasama ay hindi nakakulong kundi malaya. Ang pisikal na lamang, kapag ipinapahayag ng may paggalang, ay nagbibigay ng ginhawa at koneksyon. Hindi ito pareho ang anyo para sa lahat, ngunit ang presensya at init na hatid nito ay mahalaga sa emosyonal na kalagayan ng magkapareha. Ang ganitong kilos ay nagiging paalala ng pagiging magkasama. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging ideal na kapareha ay hindi na tungkol sa pagpapakitang gilas. Ito ay tungkol sa katahimikan ng tiwala, sa lamang ng pag-unawa, at sa katatagan ng pagsasama. Kapag ang relasyon ay pinagyayaman ng respeto, komunikasyon, at malasakit, ang kasiyahan ay nagiging natural na bunga.
Sa huli, ang pagiging kaaya-ayang kapareha para sa lalaki man o babae ay hindi nakabatay sa inaasahan ng iba. Ito ay nakaugat sa kakayahang magmahal ng tapat, umunawa ng malalim, at pumili araw-araw na alagaan ang relasyon. Sa ganitong pagsasama, ang kaligayahan ay hindi pilit, ito ay tahimik na nabubuo at patuloy na lumalago.